Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. At ang lahat ng mga pangako o mga ni Attorney Leni Robredo nung siya ay tumakbo ng pagka-presidente, na sana ang kanyang mga priorities ay pagdating sa mga education, lalong-lalo na sa mga farm to market, sa food security, ang iilan po dyan ay natupad ho mga ka-action. Lalong-lalo na po ang sa part ng education, sa dormitory, eskwelahan, etc. pa. Ito po mga ka-action. Ito sana, kung siya sana ang nakaupo dyan sa Malacanang, ito sana po mga ka-action ang kanyang mga prioridad. Pero hindi pa nga pa niya pinaplano, ginagawa niya na. Okay? So ito po mga ka-action, panoorin muna natin ang kanyang official statement. Hello sa inyo lahat sa San Jose Elementary School, Romblon. Maraming salamat sa Kaput Kasimanwa NGO sa pag-implement ng programang ito dito sa Romblon. Mahalagang regalo ang edukasyon, pero alam natin na marami pa rin sa ating mga kabataan ang hirap na maabot ito. Ito ang problema na sinisikap nating tugunan sa pamamagitan ng mga programa sa ilalim ng Education Pillar ng Angat Buhay. Ang tagumpay ng programang ito ay bunga ng pagkakaisa at sama-samang pagkilos ng ating volunteers and partners para sa inyong komunidad. Ito ay patunay kung gaano kalayo ang mararating ng kolektibo nating pagpapakita ng ating pagmamahal at lakas ng paniniwala natin sa kayang marating ng ating mga mag-aaral. Hindi magiging posible ang pag-abot sa mga komunidad kung wala ang kalinga at kagandahang loob ng mga grupo na tulad ng Kaput Kasimanwa. Muli, maraming salamat sa pagkakawang gawa at pakikibahagi para masiguro ang angkop na suporta sa mga batang mag-aaral. Maraming salamat rin sa mga partners at iba pang stakeholders na kaisa sa adhikaing ito. Sa ating mga learner beneficiaries, sana makatulong sa inyo ang mga tulong na ipinapaabot sa inyo. Tuloy-tuloy lang ang pag-aaral ng maigi ha. Galingan niyong lahat sa school para paglaki nyo, kayo rin ay makatulong sa iba. Muli, maraming salamat. Mabuhay kayong lahat. My warmest greetings to all of you who gather for tonight's occasion. Congratulations to the recipients of the inaugural Living Laurel Awards and to Malaya Business Insight for this successful endeavor. Over the past few years, we saw the world shift in ways we never thought possible. In the face of the greatest health crisis of our lifetime, we were forced to retreat into isolation, kept farther and farther apart in the name of safety. The world as we knew it shrunk, as the spaces that used to define our lives closed their doors, some permanently, while we grappled with the uncertainty of what lies ahead. Life as we knew it had changed overnight. We had to find new ways to proceed as work and school occupied our spaces at home too. For most of us, left to our own company, we sought ways to cope and to soothe our loneliness in different ways. Through the media we consumed, through the different ways we reached out to loved ones, through new hobbies. All the while, pockets of the world outside ran on hyper-lapse speed, rushing to save lives, to contain the deadly disease as much as possible. Still, we found beauty, joy, and meaning in everyday things, in creations big or small, that come from these days of forced isolations, in the advancements and innovations that help us chart our path towards a new normal, in the thoughtfulness of family and friends who went out of their way to cheer us up, or in worse situations, did not hesitate to help in whatever way they could, in the courage of frontliners who braved hospitals and other public spaces so that services would continue despite everything, in the solidarity that we felt even with distance because we realized that this loneliness was a universal experience, just in varying degrees.
There may be a reason this loneliness seemed so unnatural. It points to the fact that life, especially its best and worst parts, have always been meant to be shared. Experiencing the world gains much more meaning that way. None of the things we achieve or lose are ever ours alone. Solidarity. This to me is a crucial ingredient to living. The acknowledgement that none of us ever gets to where we want to be on our own. And the commitment to ensure that we will not be the end point of all the good we gain from the world. It may be true that retreating to our own selfish bubbles is a far easier route to take, but it also goes against the design of our humanity. We know deep in our hearts that we cannot build a meaningful future with selfishness as the springboard. The past few years had truly put our spirit of solidarity to the test. The pandemic had been a backdrop of some of the biggest battles we have faced. Our continuing quest to uphold justice and truth, bayanihan on full display so we can catch each other, especially those who are most in need, the fight for light and the very soul of our nation. Even in the midst of distance, solidarity still found ways to connect and propel us forward. You gather tonight to celebrate groups and individuals who were able to rise above the challenges and build something that has improved the quality of lives of others, including your comrades in lifestyle journalism and media. Each laurel points towards ways that our honorees defied limitations in order to adapt and thrive in the midst of the new normal. Each is a manifestation of the solidarity that moves within us. I find hope that the spirit of solidarity will continue to live within the warmth of your hearts. As we march forward in lockstep, may we let this fuel each step towards a better tomorrow. As the American poet Maggie Smith once wrote, and I quote, "This place could be beautiful, right? You can make this place beautiful." Close quote. Again, congratulations to our awardees and to the Malaya Business Insight for this occasion. Mabuhay kayong lahat. So yun na ho mga ka-action, mga kakampeng no, napakinggan na po natin ang napakagandang mensahe ni Attorney Leni Robredo. Lahat ng sinabi niya, ang iilan dyan nabanggit na, nakita na po natin at naipatayo niya na po kahit nasa private sector na po siya bilang isang private citizen at pinamumunuan ang kanyang programang Angat Buhay Program. Napakaganda ng kanyang mga plano, sana kung siya ang nakaupo. Pero wala na po tayong magagawa. Okay? Total, bata pa naman si Attorney Leni Robredo, may chance pa siya. Abangan natin sa 2025 at sa 2028 President elections. Okay? Hayaan na natin si Mr. President Bongbong Marcos na matupad niya ang kanyang mga pangako sa taong bayan. Pero kalimutan nyo na po yun, yung 20 per kilo na bigas. Dahil kailanman, hindi po yun kayang tuparin ni Mr. President Bongbong Marcos. Dahil marami po, mga magsasaka po ang masasagasaan. Kaya sa mga nagboto kay Mr. President, kalimutan nyo na, tanggapin nyo na ang katotohanan na hindi kayang tuparin ang 20 per kilo na bigas. Gaya ng sabi ko, wala na tayong magagawa kung hindi suportahan na lang ang nasabing administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos. Pero susuportahan natin ang kanyang mga magagandang ginagawa para sa bansa, para sa ating mga kababayan. Pero kung may makikita man tayong mali na kailangan na nating magboses, dyan po tayo magboboses. Kapag may ginawa siyang mabuti para sa bayan, suportahan natin. Pero kung may mali na tayong nakikita, huwag tayong magbulag-bulagan. Magiging maingay pa rin tayo. Okay? Doon lang po sa part na yon. At least, issue ang ating tinatalakay. Issue ang ating binubosesan. Unlike sa mga DDS na wala na sa issue, kahit ano-ano na lang ang binibintang. Okay? Ito lang ang masabi ko. Proud na proud pa rin ako bilang isang kakamping. At proud na proud pa rin ako kay Attorney Leni Robredo. Kahit wala man siya sa nasabing any posisyon ng gobyerno natin ngayon sa kasalukuyang administrasyon, pero ramdam ko na parang ang kanyang pagserbisyo ay walang halong politika.
Hindi po yan pakitang tao. Hindi po yan kaplastikan. Di ba? At ramdam ko na si Atty. Leni Robredo ay makamasa at may pagmamahal sa bayan, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na nahihirapan. Pagkos hindi niya man kayang bigyan ang lahat ng mga nangangailangan ng tulong dahil wala naman siyang bilyon-bilyon na budget. Pero masaya po tayo na nakikita na ang iilan sa ating mga kababayan ay natutulungan ng kanyang programang Angat Buhay sa abot ng kanyang makakaya, at ang mga kakulangan ng gobyerno ay naiibsan ng kanyang programa, katulad ng dormitory, katulad ng eskwelahan, katulad ng mga pabahay, katulad ng farm to market, katulad ng ating mga fisherman. Kitang-kita po natin kung paano tumulong ang Angat Buhay program ni Atty. Leni Robredo sa kanyang abot makakaya. Okay? Kaya, Attorney, ito lang masabi, nandito lang kami para sa susunod mo na laban. Okay? Ngayon, nakapokus tayo sa mga nangyayari ngayon. Tulad ng sabi ko, ulitin ko lang, suportahan natin ang Administrasyong Marcos sa magandang paraan. Kapag may magandang ginawa, suportahan natin. Pero kung may mga issue na dapat tayo magboses, magboses po tayo. Huwag po tayong matakot, karapatan po nating lahat yan. Yun lang po ang mamensahe ko sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.